pinapako niya ang Panginoong Yesus, yung pinapako niya ay tagapagligtas. Siguro baka hindi niya ituloy. Pero alam nyo, tutuloy pa rin yun ng Panginoong Yesus. Kasi yun ang dapat maganap. Kasi kung hindi napako ang Panginoong Yesus sa krus, yun po ay wala tayong magiging kaligtasan. No? He died for all, pero para mapasayo yung kapatawaran at kaligtasan ng Panginoong Yesus, kailangan magpakumbaba ka. Kailangan mo lumapit sa Kanya na may pananampalataya, na tangi yung ginawa lang ni Jesus, yun lang po ang pwedeng makapagligtas sa iyong kaluluwa at makapagpatawad ng iyong kasalanan. Hindi po ang baptist, hindi po ang religion, hindi po ang iyong mabubuting gawa ang magsasatisfy sa God the Father. Kundi yung ginawa po ni Jesus, yun po yung nagbigay ng peace, yun po yung nagbigay ng satisfaction sa God the Father, na He died for our sins. Hindi po siya namatay para sa kanyang kasalanan. Si Jesus Christ, nalaman po natin kanina wala siyang ginawang kasalanan. Buksan po natin yung mga Bibles natin in John chapter 19, verse number 28 to 29. John chapter 19, verse number 28 to 29. Ang sabi po ng Bible, after this, Jesus, knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled, saith, I thirst. Now there was set a vessel full of vinegar, and they filled a sponge with vinegar, and put it upon hyssop, and put it to his mouth. Two words ang sinabi lang ng ating Panginoong Yesus. Sabi po nila, ito po yung pang-lima, sa pang-5 na po tayo. Limang wikaan o salita ng Panginoong Yesus. Two words, but it was full of meaning. Punong-puno po ng ibig sabihin. Kanina po, sinabi ng Panginoong Yesus, before, naramdaman niya, for the very first time, na siya po ay iniwan ng Ama. Dumilim, mga kapatid, hindi kaya makita ng God the Father yung kanyang anak. Nabitbit-bit po yung ating mga kasalanan. Ang sabi niya doon, my God, why hast thou forsaken me? For the very first time, God the Father and God the Son has been separated because God the Father is holy. At si Jesus po, hindi po siya may kasalanan, kundi bit po ng Panginoong Jesus yung ating pong mga kasalanan. At napaganda po na sinabi ni Brother Ash, yung kanya pong mga sugat, ano po, can you imagine, sabi nila, almost 3 hours naglakad ng Panginoong Jesus. Diba kaya ngayon may mga aling-aling lakad, diba? Alam nyo, hindi natin kailangan gawin yan, mga kapatid. Hindi natin kailangan sige, budas, diba? Ayun na, hindi na natin kailangan mag-ganyan, mga kapatid. Kasi bakit? Parang sinasabi natin na kulang pa yung ginawa ni Jesus. Sapat na po. Hindi mo lang kailangan ulitin. Hindi mo lang kailangan magpapako doon sa krus para mapatawad ko sa iyong kasalanan. Ang kailangan mo lang gawin, magpakababa at sumampalataya sa ginawa ng Panginoon Jesus. Wala kang kailangan gawin. Siya na po yung gumawa. Ang gagawin mo lang, magpapakababa ka at aaminin mo na yung kasalanan at sasampalataya ka sa Panginoon Jesus. Kung bakit nagkakaproblema, kasi ang tao hindi matanggap na wala siyang gagawin para mabuti siya ng gagawin. Pero wala nga, biyaya nga ito. Hindi mo deserve, siya yung gumawa. Kung hindi dahil sa awa niya at habag niya, hindi tayo maliligtas. Pero salamat po, siya po yung nagpakababa. Siya po yung umabot. Kung kaya mo iligtas yung sarili mo, bakit si Jesus naparito pa? Bakit si Jesus napako pa dun sa krus? Kung pwede mo palang iligtas ang iyong sarili sa pagkanta ng nasa butas. Kung pwede mo palang iligtas ang iyong sarili ng dahil miyembro ka ng isang simbahan. Pwede mo palang iligtas ang iyong sarili sa iyong mabubuting gawa. Nagpapakita na hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. Now, ang sabi ng Panginoong Jesus, I thirst. Nauuhaw ako. Nakikita natin dito yung kanyang pagiging tao. Nabanggit ni Brother Ashley, ang Diyos, hindi 50% na tao at hindi 50% na Diyos. Kundi siya po, He took the form of a servant. Siya po ay nagutom. Siya po ay nauhaw katulad mo. Siya po ay napagod katulad mo. Siya po ay umiyak katulad mo. Siya po ay nalungkot katulad natin. Lahat po, He was tempted in all points, ang sabi ng Hebrews. Pero mga kapatid, wala siyang ginawang kasalanan. At hindi niya kaya gumawa ng kasalanan. Dahil siya ay Diyos. Pero, ito pong walang ginawang kasalanan became sin for us. Why? Kasi siya nga yung
bumitbit ng ating mga kasalanan. Amen? In His human form, nauhaw ang Panginoong Hesus. At ang sabi niya, kailangan ko ng maiinom. So makita po natin dito, dalawang bagay lang po. That Jesus Christ, doon sa sinabi niya, He is a fulfiller. He is a fulfiller of what? Ano pong finulfill ng Panginoong Hesus? He is a fulfiller of the prophecy. Amen. Sinabi ng Panginoong Hesus palagi yan, He came here not to destroy the world, but to fulfill. Amen. Ano? Diba lagi niya kausap yung mga Pariseo na talagang grabe, memorize yung kautusan ni Moses. Hindi alam ang Panginoong Hesus ang author ng mga salitang yun. Amen. Diba po, kung babalikan natin, Psalm 969, verse 21, na i-prophesy po ito. He is a fulfiller of the prophecy. Amen. Ang sabi ng Bible dyan sa verse number 21 na binasa natin, then John, so buksan natin Psalm 69, verse 21. Then gave me also gall for my meat, and in my thirst they gave me vinegar to drink. So, ito po ay na-prophesy na gaganapin ng ating Panginoong Hesus. Kasi ang sabi ng John chapter 19 and verse number 28, after this, Jesus, knowing that all things were now accomplished. Can you imagine? May mission talaga ang Panginoon. Amen. Hindi siya yung parang nabiktima lang. Hindi siya yung parang story lang para magkaroon ng story yung mundo. Hindi. Alam ng Panginoong Hesus na darating siya doon sa point ng buhay niya na kung saan kaya siya naparito to submit to the will of the Father, hindi dahil under siya at tao lang siya, kundi ang Diyos anak nagpakababa. Amen. Doon sa kautusan at sa will ng Father. Kasi maraming sinasabi, kung Diyos si Kristo, bakit siya nagpakababa doon sa Diyos Ama? Bakit siya, di ba? Hindi po, mga kapatid, kung hindi ginawa ng Panginoong Hesus yun, mga kapatid, hindi tayo magkakaroon ng kaligtasan. Hindi siya pa rin po ay co-equal with God the Father and God the Son and God the Holy Spirit. Gusto natin makita dito that He is now here on earth. He was here on earth before to fulfill and to go to do the will of the Father. So makikita natin dito mga kapatid, mga kasama, mga kaibigan, ang sabi niya dyan, that the Scripture might be fulfilled. Totoo po, si Jesus Christ, He is the fulfiller of the Scripture. Pag na natin in Matthew chapter 27 and verse number 34, yung binigay sa Kanya, ano? Yung binigay po sa ating Panginoong Hesus. They gave Him vinegar to drink. Nangyari, mingled with gall, and when He had tasted thereof, He would not drink. At ang sabi din ng Bible dito, mga kapatid, doon po sa Mark, tingnan natin, ano po, meron pong sinabi doon sa Bible, kung hindi ko nasulat yung sa Mark. Mark chapter 15, verse 23. Yung first offer sa Kanya is mingled with myrrh. Alam niyo po, ito daw ay custom na iniinom dun sa mga pinapako. Para siyang ano tawag doon, yung pain reliever, yung tinutulog. Pinapatikin ng anesthesia. Pero hindi po ito ininom ng Panginoong Hesus. Bakit po? Because alam ng Panginoong Hesus na handa siya talagang tiisin ang lahat-lahat. Para sa ating pong kaligtasan. Ganun po nagtiis ang Panginoong Hesus. Alam niyo, dito sa kamatayan ng Panginoong Hesus, lahat po ito nagtuturo sa atin kung paano tayo mabubuhay sa mundong ito. Ang mundong ito ay hindi po, ang gusto ng tao maging komportable, di ba? Magpakasaya-sayaman. Pero bilang follower ng Panginoong Hesus, kailangan mo rin minsan magtiis. Kailangan mo rin minsan talaga dumating sa buhay na nagsasakripisyo ka. Hindi tayo nagsasakripisyo para mapunta tayo ng langit. Hindi po, ginawa na po ni Jesus Christ yung sakripisyo. Kaya tayo nagsasakripisyo ngayon dahil sa pagmamahal natin sa Kanya at paglilingkod natin sa Kanya, mga kapatid. Gusto ko pong mainawaan natin na hindi po natin kayang tapatan yung sakripisyong ginawa ng Panginoong Hesus sa ating pong mga buhay. Kahit sabihin mong magpapako, yung pinapako nga ngayon sa krus, may di ba? Sabi ni Brother Ash, may tapakan eh. Yung ibang may gulong pa eh. Diba? Yung iba parang, para pag nadampi doon sa likod, diba? Medyo makinis. Yung pinagpakuan ng Panginoong Hesus talaga, rugged siya. Matatalisod ka eh. Diba? Masasalubsog ka.
Diba? Ganun po yung sakripisyo ng Panginoon. And yet, ginawa niya po yun para sa iyo. Ginawa niya yun para sa iyong kaligtasan. Ginawa niya yun para ikaw ay hindi na mapunta ng impyerno kung ikaw ay sumampalataya sa Kanya. Ginawa niya yun para sa iyo. At sana po dumating tayo sa katotohanan na ito na wala talaga tayong may magmamayabang sa Diyos. Kasi kung hindi niya ginawa yung mga bagay na yun, mga kapatid, wala tayong maaasahan. Yung hirap ng buhay dito o sagana man ang buhay dito, pag tayo namatay sa impyerno tayo pupunta. Pero salamat ngayon po, may ino-offer ang Diyos na kaligtasan. Amen. Buhay na walang hanggan. Sa sino mang pong sasampalataya sa Kanya bilang Kanyang Diyos na tagapagligtas. Gusto rin natin makita dito mga kapatid at itanong sa atin, what are we doing to please Him? Diba? Marahil may mga kanya-kanya tayong sakripisyo dahil mahal natin ang Panginoon. Amen? Pero salamat po dahil hindi natin ginagawa ito para sa kaligtasan natin. Ginagawa natin ito dahil siya po ang unang nagmahal sa atin at dahil mahal po natin siya. Amen? So po may sakripisyo kayo ngayon. Sinakripisyo niyo yung pahinga niyo. Sinakripisyo namin po yung gasolina o anuman, mga kapatid. Pero lahat ng yan ginagawa natin para sa Panginoon. No? Kanina may nakatayo doon sa van, parang bus. No? Pero mga kapatid, hindi natin naikukumpara. Right. Yung sakripisyo na naranasan natin sa paglilingkod niya dahil sa ginawa ng Panginoong Jesus. Amen? Hindi lang po yung prophecy, kundi yung promise. The scripture is full of promises. And Jesus Christ can fulfill it, mga kapatid. If you will believe, may mga promises, thousands and thousands of promises that we can hold on. One of the promise na binigay ng Panginoon, if you will put your faith on Him, kung siya'y pagkakatiwalaan mo,